Yo, check. Ekisan 2 tournament. Yung hassle ko, sumobra nati. Tulong hawak-hawak, di lang isa. Kumukombo pa sa panalo, kumukubra. Kahit ano gamiting formula, sige, sabihan nyo na akong desperado. Pero sa totoo lang talaga. Kaya ako sumali kasi akala ko yung ME dedepensahan corona niya. Kaso wala eh. Natakot sa akin. Natupad na sana yung pangarap nilang matchup natin. No, ikaw ang gusto kong kalabanin. Patunayan mo sa amin kung hanggang saan mo kakayanin at may kalaban pa pala ako. Sino to? Si Christian Paul Monadero aka Blizzard. Aba, MC name mo ang baho bro. Pero sakto nga yung Blizzard kasi isa ka na lamang malamig na bangkay pagtapos ng labang to. Alam nyo ba karim ng Christian Paul Monadero? 6 times tong chupaero, walang duda iho. Kamukha mo si Sardeo. Ganyan yung itsura ng mga lumulusong sa baradong Poso Negro o Negro dapat sa'yo i-George Floyd after. Sobrang bobo mo, akala mo itim na dahon yung Black Lives Matter. Dapat ikaw na lang nagka-cancer imbis na yung eman na vlogger at least na boss. Bawasan naman sa eksena yung tulad mo na bobong rapper, estilo niyan. Mag-costume sa battle para mabagsik. Tanga di ka nakakabilib. Tamod ka lang din ni Shernan, matagal ka na niyang pinatalsik. Akala niya pang artist mga pinaggagawa nito. Ginaya pa itsura ni Cerces kung ano-ano pinag-iimbento. Yung garbage bag ginawang buhok para props daw, aba pero hindi ka mukhang Cerces. Mas mukha kang basurero. Ginagawa mo lang tanga sarili mo. Kaya wag kang pabida. Sa isang laban niya, nagsuot pa ng jersey ng Raptors para lang sa isang linya, sabi niyo. Ako yung Raptors, ikaw yung Golden State, tatalunin din kita. Ayun, talo ka, mahina. At meron pa sa talstasan nag-anyong nubita tong sa pagsusulat ay batugan. Dinaan na lang sa costume, para kunyari siya yung kinatatakutan. Kaso yung palabas ng Doraemon at yung battle nyo, wala ring kalayuan kasi kitang-kita ng lahat na binuli ka lang nung Adam na damulag, nagtayo pa ng liga. Bara por bara, sobrang gutom mo sa atensyon. Host ka na, MC ka pa, lupit mo kung ganun. Standing niya, 10-0. Ha? Talagang nakakapagtaka yun. Paano kami ni maniniwala at yung standing mo, 10-0, 5 nga lang kayong bumabattle dun. Tong Blizzard, tayo sa lamesa, talagang nakakawalang gana tong hinain nyo sa akin. Mas gugustuhin ko pa siguro rematch na lang kami Cerces. Ganto talaga pag elims no? Masyadong nakaka-boring. Pero abangan nyo na lang kasi magmusmumukhang finals yung battle namin ni Ori. Time. Game na! Versus Aron to. Yo! Yo! Sa bawat tournament niyang sasalihan, kaya niya daw maging kampyon. Pero nung natalo siya kay Jaywin, halos wala siyang reaksyon. Isang beses ka lang nagkampyon. Kaya paano mangyayari yun? Itong si Aron ay parang Rappler nagkakalat ng maling impormasyon. Siya daw ang Saitama sa turna. Kada sapak malawan hit. May nalalaman ka pang ganyan, isa ka lang namang doble carry ni Blacksmith. Sige, ikaw na pinakagwapo. Pero walang connect yun sa pag-spit. Ikaw na yung panalo sa Pacer, kaya tablado ka sa hit. Pacer, hit, hashtag sweep. Pero ganito siya magsalita. Ayaw, Aron Carp nga pala. O diba ganyan ka magpakilala? Alam mo, konting-konti na lang makukumatos ka na. Oo, marami yung haka-haka. Pero hindi ako naniniwala. Kasi sabi nila mala blacksmith ka, bakit parang rumarighteous na? Leche ka, kalabang ko daw tarantula. Pues hindi ka sa akin pangamba. Oras na yung mata ko maging pula, paniguradong patay tong gagamba. Oo, patay tong gagamba. Wala nang paligoy-ligoy pa. Bubugbugin ko tong spider, tawagin nyo kung kurapi ka, sasakalin kita ng kadena at tatadyakan pa sa pinto. Total mukha ka naman pera, ipansasakal ko kadenang ginto at sa susunod kong berso, tiyak na masasaktan ka ng todo. Kikidnapin ko asawa mo tapos kay Ayasam, pakakantot ko. Ha ha ha! Shit! And speaking of Ayasam, sabi niya kay Ayasam Barakuda! Putang ina naman. Ginaya mo na si Blacksmith tapos si Apex naman. Ganyang gawain ni Payatot. Maski basura titikman. Lahat ng tira-tira titirahin magkaroon lamang siya ng laman. At kung si Jaywin sinunog mo yung muka,
Ikaw paglalaruan kita. Putang ina ka. Oh, eto siya. Putang inang mukha yan. Tutusukin ko yung mata. Gago ka. Pati yung isa. Gago ka. Putang ina mo, Blizzard. Ang puta pumapalag pa. Gago ka. Gago ka. Isa pang banggit ng champion, hahampasin kita ng bareta. Kasi kahit ilang base ka pa manalo, hindi ako mabibilib sa'yo. Kung magkakaroon ka lang ng titulo, ikaw yung pinaka balimbing sa torneo at para sa kaalaman mo, pinunit ko na litrato mo. Itong payatot na one whole shit, wala nang papel sa ligang to. Time, tang ina mo, payatot, gago, mamatay ka na. Yo, Nong G, Aron versus Blizzard. Binigay ko yung boto ko kay Blizzard. Ang hirap i-judge, parehas magaling, parehas hindi ko kilala. Parehas maganda yung mga wordplay nila, pero para sa akin kasi direct yung lahat nung kay Blizzard. Wala siyang ibang ni-name drop na MCs. Kumbaga, lahat to suntok ko sa'yo. Si Aron may setup na iba munang dadamay sabay ending kay Blizzard din. Mas gusto ko kasi yung kumbaga mas malakas yung suntok. Hindi yung setup muna sabay suntok sa kalaban. So, ayos yung kay Blizzard. Binigay ko yung vote ko kay Blizzard. Salamat. Yo, Andres Osi nga pala. Salamat sa pagpapaunlak na maghukom dito sa battle ni Sir Sersis. Aron versus Blizzard. Ang boto ko kay Aron. Una, akala ko kay Blizzard nung mga bandang simula niya. Pero yung punchlines, binilang ko nung pangalawang beses ko siyang pinanood. Mas marami talaga yung kay Aron. Dumami lang siguro yung pillars ni Blizzard nung bandang huli. Pero overall, shoutout sa dalawa. Magaling kayo. Thank you. Aron versus Blizzard. Grabe ang ganda ng laban na to, close fight. Ang hirap din i-judge. Pero binoto ko dito si Blizzard. So pagdating sa verse nila, content-wise, parehas maganda yung pagka-construct ng verse nila. Ang dami nilang mga techniques. Sabay yung power ng mga punchline nila. Almost the same na. Sabay yung delivery, ganun consistent mula umpisa hanggang huli. Pero binoto ko si Blizzard kasi parang mas para sa akin yung dating ng mga punch niya, yung mga punchline niya, parang mas solid dahil sa angles. Tapos basta kompleto yung sa kanya, hindi lang rekta technical, meron din siyang mga patawa. Tapos meron pa siyang props. Yung props yung papel yung mukha ni Blizzard. Tapos yung props na yung ginawa niyang reference dun sa huling lines niya na wala ka ng papel dito, yung pagkalukot niya ng papel. Basta ang galing, pero ang hirap din i-judge. So ayun, binoto ko na lang si Blizzard dahil parang mas nadidiinan ako sa mga punches niya dahil nga sa angle. Tapos yung sa props niya na ginawa niyang reference. Basta parehas sila, maganda yung reference nila parehas. Ang dami nilang magaganda kung papanoorin niyo. Kaya ayun, binoto ko Blizzard. Pero sobrang close, props kay Aron. Yo, The VINCI, shoutout sa artikulo. Mabilisang judging na lang. Binoto ko sa laban na to si Aron. Mas precise, mas makukuha mo kagad yung pinupunto niya. Mas okay yung delivery niya. Props pa rin naman kay Blizzard para sa sulat niya na ganon. Pero para sa akin, yung boto ko sa round na to is si Aron. PARSUA, tula salitaan. Shoutout kay Sir Ekisan. Ang laban Aron versus Blizzard. Tangin ang laban to, hayop na yun. Sobrang hirap i-judge kasi para saan halos parehas technical. Parehas sumusuntok yung mga linya. Paano ko ba i-judge to? Well, parang pantay sa akin pagdating sa sa pointing system. Na effective si Aron nakakuha sa akin ng 5. Si Blizzard din nakakuha ng 5. So, i-judge ko siya sa pagiging direkta. Para sa akin ang taas ng expectation ko kay Aron parang hindi siya yung normal, yung sa battle na to, hindi siya yung normal na nakikita ko. So
medyo negatibo yung impact nun. Kay Blizzard naman, para sa akin, sobrang dami niyang nasayang na oras nung sa props. Kasi, okay lang naman gumamit ng props, kaso lang, kailangan i-utilize mo siya ng maayos. So, paano ba? Ang hirap eh. Pero ang iboboto ko dito Blizzard na lang sa pagiging direkta nung sapak. All throughout the round kasi ni Aron may tinidira siyang ibang MC. So, para sa akin, sayang yung oras. Tapos si Blizzard naman, consistent na si Aron lang tinitira. So, yun, kaya bibigay ko yung boto kay Blizzard. Ang hirap. Sobrang hirap. Congrats sa mananalo.